Ang taong ito ay sinintensyahan ng korte ng Syria ng life sentence. Pinabagsak ang taong ito sa pamumuno ng dating rebelde na ang pangalan ay Ahmed al-Sharaa at pumunta ng Russia upang magtago. Ang tanong, paano ngayon i-execute ng korte ng Syria ang life sentence laban sa taong ito gayong nasa pangangalaga ito ng kamay ni Vladimir Putin? Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang bidyong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 13, 2026 at nagbabaga na naman at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan mga kaibigan sa Syria. Kasama rin nating mapag-uusapan ang Russia maging ang Israel. Tama ang iyong narinig mga kaibigan. Ang taong ito ay sinintensyahan ng life sentence ng gobyerno ng Syria. Ang kanyang pangalan ay Bashar al-Assad, alyado ng Russia, alyado ng Iran. Pero sa katapusan ng taong 2024, pinabagsak ni Ahmed al-Sharaa ang pamunuan ni Bashar al-Assad. Bago pa bumagsak sa kamay ni Ahmed al-Sharaa si Bashar al-Assad, ang sigaw ng napakaraming mga Syrian, bombahin ang kanilang bansa, bombahin ang kanilang presidente. Bihira lang ang ganito. Can you imagine? Taong bayan na ng Syria ang nananawagan na pabagsakin itong si Bashar al-Assad at bombahin ang kanilang bansa. Pero alam nyo ba mga kaibigan kung saan sila humihingi ng tulong o kung saan sila sumisigaw na bombahin ang kanilang bansa? Ito ay walang iba kundi ang Israel. Tama mga kaibigan ng iyong narinig, humihingi ng tulong ang napakaraming mga Syrian sa IDF o Israeli Defense Forces. Ganito mga kaibigan, kahit na hindi humihingi ng tulong ang napakaraming Syrian sa puwersa ng Israel, aatakehin at inaatake ng Israel ang Syria sapagkat ang presidente dito ay alyado ng Iran. At maraming mga pagkakataon na umaatake ang Syria sa Israel sa utos naman ng Ayatollah Ali Khamenei ng Iran. Kasi nga magkaibigan si Bashar al-Assad at si Ayatollah Ali Khamenei, ama ni Mojtaba Khamenei. Kaya napakaraming mga lugar sa Syria ang inatake ng mga Air Force ng Israel. At habang nagsasagawa ng mga napakalaking pag-atake ang Israel sa loob ng Syria, tuwang-tuwa naman ang militanteng grupo dito. At ang militanteng grupo na ating sinasabi mga kaibigan, ito ay sa pamumuno ni Ahmed al-Sharaa na siya ngayong naging presidente ng Syria. Habang kumukonti ang puwersa ng Syria, nagbibigay naman ito ng daan para kay Ahmed al-Sharaa upang sumalakay ang kanyang puwersa dahil nakikita nila na humihina ang depensa ng Syria dahil sa mga ginagawang pag-atake ng Israel. Hanggang sa katapusan ng taong 2024 na pagpasyahan ni Ahmed al-Sharaa na salakayin na itong si Bashar al-Assad dahil nga sa tulong na rin ng Israel hanggang sa mapataob ng puwersa ni Ahmed al-Sharaa itong si Bashar al-Assad. Pero ang problema, hindi napuruhan itong si Bashar al-Assad sabagat habang nakikipaglaban ang kanyang mga sundalo laban sa sundalo ni Ahmed al-Sharaa, lumipad patungong Russia itong si Bashar al-Assad sapagkat si Bashar al-Assad ay alyado ni Vladimir Putin. Nagiging kaibigan naman ni Donald Trump
ang bagong presidente ng Syria na dating rebelde. Meron pa ngang patong sa ulo ito ng milyong-milyong dolyar. Pero alam nyo ba mga kaibigan, kinansila ni Donald Trump ang naturang bounty sa ulo ni Ahmed al-Sharaa sapagkat nais ni Ahmed al-Sharaa na makipagkaibigan sa Israel at sa United States of America at nagbabadya pang sumali sa Abraham's Accord itong si Ahmed al-Sharaa at marami na ring mga pagpupulong ang isinagawa ni US President Donald Trump kasama ang mga leaders ng Middle East at kasali itong si Ahmed al-Sharaa hanggang sa tinanggal na ni Donald Trump ang mga sanctions sa Iran. Wala na ring mga pag-ataking ginagawa ang Israel sa loob ng Syria. Ganon din ang United States of America sapagkat ang tatlong ito, si Donald Trump, si Ahmed al-Sharaa, si Benjamin Netanyahu, ay maganda ang pakikitungo sa bawat isa. Hanggang sa taong ito, 2026, hindi pinatahimik ni Ahmed al-Sharaa ang social media at mga balita sapagkat kahapon lamang ibinalita ng international news na itong si Bashar al-Assad ay sinintensyahan ng korte ng Syria ng life sentence. Pero ang problema, kaya-kayang i-execute ng gobyerno ng Syria ang hatol laban kay Bashar al-Assad, gayong napabalita na ito ay nasa kamay ni Vladimir Putin ng Russia. Pero ang problema, talagang dinagukan ng pagkakataon itong si Bashar al-Assad sapagkat itong si Vladimir Putin ay naging kaibigan naman ng bagong presidente ng Syria na si Ahmed al-Sharaa. Uhulaan ko na kung ano ang inyong iniisip. Tama ang inyong iniisip mga kaibigan. Itong si Bashar al-Assad isinuko mismo ni Vladimir Putin. Kaya walang kawala ngayon itong si Bashar al-Assad. Wala na siyang makakapitan. At ang grounds naman ng korte ng Damascus sa kanilang inihatol kay Bashar al-Assad, ito ay dahil sa war crime sa pagpaslang sa napakaraming mga kabataan, mga inosente. Mula nang maupo ito bilang Pangulo ng Syria, ayon sa korte ng Damascus, nasa mga kalahating milyon ang mga pinaslang ni Bashar al-Assad. Bagay na ayaw pahintulutan ng bagong presidente ng Syria. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Sa lahat ng aking mga kababayan dyan sa Middle East, kumusta po kayong lahat? Shout out sa inyong lahat. Paki-comment nga po kung saan kayong bansa nanunood ng videong ito. Mag-iingat po kayo. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. By the way, bago ko makalimutan, pasubscribe naman. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!